Ngayon po pag-usapan po natin ang temptation. Ano nga ba ang temptation? Ang temptation ay matatagpuan din po dito sa Biblia kung ano po ang sinasabi. Lalo na sa mga Kristiyano, lalo na sa atin na naglilingkod sa Panginoon o ginagamit ng Panginoon. 1 Corinthians 10:13 states, "There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it." So, nakita po natin, nabasa po natin na ang temptation ay nandito rin po sa 1 Corinthians 10:13. Nasabi po dito na ang temptation ay common. Common, ibig pong sabihin yung common ay lahat po tayo daranas ng temptation. Lalong-lalo na tayo mga naglilingkod sa Diyos, lalong-lalo na yung mga nananampalataya sa Diyos. Marami pong mga tao ang tutuligsa sa inyo dahil po sa inyong pananampalataya. Marami pong mga tao na ayaw sa atin, sa inyo, dahil po sa iba po ang iyong pananaw sa kanila. Dahil ang isa pong tao na naglilingkod sa Diyos ay sa Diyos nakatuon ang kanya pong isip, priority po niya. Subalit ang hindi nananampalataya ay ang priority po niya lagi ay yung pong sarili niya at yung pong kapakanan po niya. But the Christian, a true Christian, ay sinusunod po niya na unahin po niya ang Diyos. Sa lahat ng oras, sa paggising pa lamang niya sa umaga, ay siya po ay nananalangin na. At nagpupuri na sa Panginoon, nagbabasa na po ng kanyang salita. Subalit ang secular na tao ay agad-agad na gagawin po niya yung kanya pong sariling kapakanan. So dito pa lamang sa paggising sa umaga ay iba na ang gawain ng talagang tunay na Kristiyano. Inuuna po niya ang manalangin, inuuna po niya ang Diyos sa kanya pong buhay. So darating ang mga temptation sa mga bagay na yan. So this verse assure us that temptation is a universal experience. No one is exempt. Wala pong exempted dito. Lahat po tayo ay daranas ng yung temptation. The temptation we face is not unique, and God provides a way out, reinforcing His love and care. Sabi rin po ng Diyos, ng salita po ng Diyos, na hindi po hayaan ng Diyos na ikaw ay daranas ng pagsubok na doon ka na lang mahuhulog. He will prepare a way out for you. Bakit po? Alam po niya kung hanggang kailan ka makaka-endure ng pagsubok na yan. He knows your faith. But when it comes, the temptation, He knows what is your availability in that. Kung kaya mo ba na napasanin, pero pag hindi mo na kaya, nandyan ang Diyos na tutulong at gagawa ng kaparaanan din niya para ikaw ay makalabas sa mga pagsubok na yan, mapagtagumpayan mo. So, nandyan ang Panginoon, na nakasulat na nandyan ang Panginoon dahil siya mismo ang mag-aalaw kung kaya mo o hindi. So the theme here is resilience in faith. But God does not abandon us during our trials. Hindi po niya tayo pababayaan. Isipin mo, kapatid, na kapag dumaranas ka ng pagsubok, isipin mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasama mo siya. Tinitignan lamang po niya kung paano mo harapin ang problemang yan. Dahil hindi ka dadalhin ng Diyos sa mga, hindi hahayan ng Diyos na ikaw ay daranas ng mga pagsubok na yan kung hindi mo makayanan. Dahil tinuturuan po tayo kung paano lumapit sa Kanya, kung paano manalangin, kung paano natin ibigay sa Kanya ang mga problemang ito.
So in that case, makikita ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya, yung pong dependency mo sa Kanya, yung pong reliance mo sa Kanya, yung trust mo sa Kanya, yung pag-ibig mo sa Kanya, yung Word of God na iyong binabasa. Ang mga bagay na ito ay lahat ay makikita ng Diyos how you apply your faith in times of trials. So when it comes of trials, sabi ka ni James na rejoice, be glad, dahil po yung trials na yan ay mayroon pong kapalit na blessing sa likod yan. So this mirror Jesus' own temptation in the wilderness. Kagaya rin po ng Panginoong Hesus nung siya po ay nandun sa wilderness. When He is in the wilderness, He faced Satan of trials and temptation. But He confronted Satan. At ano po ang kanila pong pinag-arguan? The Word of God. It is written, sabi ni Satan. And it is written, sabi naman ng Panginoon. So, if you know the Word of God, the devil knows also the Word of God. So, if it is the Word of God, Satan cannot argue in that because it is God's Word. So, wala pong magagawa ang Diyos if you quote, if you believe the Word of God. So, in our daily lives, when we face trials, be it temptation to sin, huwag po tayong magkasala. Daranas ka man ng temptation, but don't sin. Huwag kang magkasala. Discouragement or hardship, we can find comfort in the promise of God is with us. God will comfort us. He will do His promises that God is with us, providing strength and path of victory. He will provide all the necessary strength, our needs in times of trials, in times of persecution. So imagine always or think always that God loves you and He never leave you, He never forsake you because God is your Father. God is our provider. God is our healer. And He will not abandon us. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He will do His promise if you will obey His word. God bless everyone at ngayon po ay muli na naman ako nagpapasalamat sa inyo na bawat isa sa atin, dalangin ko na pinagpala po tayo sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.